Hello guys, meron na naman tayong bagong gagawin dito. Ito guys, Xiaomi Poco M3. At ang problema nga nito guys is charging pin. Pero ang charging pin nito guys is Type-C. At sa video nga ito, mapapanood ninyo kung paano magpalit ng charging port nitong Poco M3. And guys, syempre una, tanggalin natin yung back cover at itong cover nitong charging board. Ito guys, marami lang tong tornilyo pero tiyagain na nating tanggalin. Ayun guys, tanggalin na natin itong cover nitong charging board. At ito na nga guys, ito na mismong charging board, tatanggalin natin. Ang problema nga nito guys is mabagal siyang mag-charge. At medyo may amag na yung kanyang o may corrosion na yung kanyang charging pin, kaya papalitan ko ito guys. Ito guys, Type-C. Ang mahirap lang sa mga ganitong Type-C, medyo marami siyang connection, kaya medyo mahirap itong ikabit, pero naikakabit naman. Ayun guys, syempre una guys, lagyan natin ng flux para sa pag-init ng paggamit natin ng hot air, hindi masunog itong board. At sa pag-angat nga nito guys, pag aangatin mo ang charging pin ng isang Type-C, kailangan kusa siyang umangat at hindi mo siya pipilitin umangat para walang maputol na layout. Ayan guys, pag kumukulo na yung tingga, pwede na nating dahan-dahanin na tanggalin o iangat. At ayan guys, pag una pa lang ang tanggal nitong charging pin o hindi pa siya napapaltan, is may dikit yung kanyang mga connection. Ito guys, itong kulay itim, natatanggal naman ito gamit ang hot air. Ayun guys, nabunot na natin yung charging port at ito guys yung ipapalit natin na bago. Ang maganda nito guys, pag hinintay mo siyang lumambot yung tingga sa pag hot air, wala kang mapuputol na layout. Syempre guys, pagkabunot ng charging pin, kailangan na natin itong tanggalin yung mga dating hinang para mas pantay yung pagkalagay ng bagong charging pin. Yan guys, gamitan natin ng desoldering wire.
Ito na guys yung bago natin charging pin. At then guys, pag maglalapat ko ng charging pin, siguraduhin natin na pantay para maganda yung pagkakabit. Ito guys, gagamitan natin siya ng soldering paste para pulido yung pagkakadikit nung napakarami niyang mga koneksyon. Ngayon guys, patamaan natin itong mga paa nitong charging pin. At siguraduhin lang natin na hindi magkakadikit-dikit para makaiwas sa shorting. And guys, pakahinang natin, i-check natin kung lahat nakadikit. Yun guys, hinangan pa natin itong mga paa dito. And guys, i-check natin ulit kung pantay yung pagkakalagay. At kung pantay, pwede na natin linisan at ikabit dito sa cellphone para matesting. O pwede naman din kayong gumamit ng pwede naman din gamitan ng tester para ma-check kung gumagana yung ginawa nating charging pin. Yan guys, ibalik natin itong connection na to. At then guys, ilagay natin itong charging board cover. Yan guys, kung napapanood mo nga itong video ito, wag mo sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking channel at pakihit mo na din ang notif bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko na katulad nito sa pagre-repair ng cellphone. At then guys, testingin natin kung nagcha-charge. Ayun guys, nag-charge itong cellphone at ayun, okay na. Tagumpay yung success yung pagpalit natin ng charging pin. And guys, sana wag niyo kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. Salamat sa panonood guys.
Yun guys, maganda yung palo niya sa schematic.